mata mo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka sa Kanya mo lang ilagang ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagang ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Inaanyayahan ko kayo sa pakikidalo sa huling hapunan ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ang misa ay patunay na tayo nagkakaisa. At sa simula ng misang ito, bawat isa sa atin, tanongin natin ang ating mga pagkukulang sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa pagkukulang na hindi tayo nagsimba at nakiisa sa Santa Misa. Humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisa sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lupa ako nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria ang laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na kayo panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga tao na mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinaragal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang pagkakatiyan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo, tugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa lipunan, tagilin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kawalatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, naririto kami ngayon upang makisalo sa banal na hapunan na itinatag na iyong anak, upang patunayan ang kanyang pag-ibig. Bago siya namatay, ibinigay niya ito sa amin bilang bago at walang hanggang sakripisyo. Hiniling namin na sa Eucharistia ito ay matanggap namin ang tunay na pag-ibig at buhay. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristo Panginoon namin, nabubuhay naghaharing kasama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo.
Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o biserong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos na isang buong kordero, magsasalo-salo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos na isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi rin iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Sa Diyos kong Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa aking kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Masakit sa kalooban ng puon kung may papana, kahit ito ay iisa. Labis siyang magdaramdam, katulad ng aking ina. Maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog ko'y panalangin sa iyo ko ilalaga. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay tinitiwan. Ang kalis na mapagpala ay pagtanggap sa dugo ni Kristo. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y pinagkanulo, ay kumuha ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo.
Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Versikulo. Isang utos ang ibinibigay ko sa inyo, wika ng Panginoon, na mag-ibigan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Walhati sa iyo, O Panginoon. Sa bispiras ng pista ng Pasko, nang nababatid na ni Jesus na sumapit ang oras ng kanyang paglisan sa daigdig na ito, patungo sa Ama, pagkatapos na mahalin ang kanyang mga sarili na nasa daigdig, ay inibig sila hanggang sa katapusan. Habang naghahapunan sila, nang may tanim na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, yayamang nababatid niya na ang lahat ng bagay ay pinagkatiwala ng Ama sa kanyang kamay, at siya ay galing sa Diyos at babalik din sa kanya, ay tumindig sa hapunan, nag-alis ng kanyang mga kasuotan, at kumuha ng tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay naglagay ng tubig sa palanggana at hinugasan ang mga paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, ay sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at winigas sa kanya, ang ginagawa ko ay hindi mo nababatid ngayon, maunawaan mo pagkatapos. Kailanman ay hindi mo huhugasan ang aking mga paa, ang sabi sa kanya ni Pedro. Tinugon siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, hindi ka makakabahagi sa akin. Kaya winigas ni Simon Pedro sa kanya, Panginoon, hindi lamang ang aking mga paa, kundi pati ang mga kamay at ulo. Ani Jesus sa kanya, ang naligo na ay hindi na kailangang hugasan, kundi ang mga paa na lamang, sapagkat malinis ng lubos. At kayo malilinis na, kahit hindi ang lahat. Nalalaman kung sino magkakanulo sa kanya, kung kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at pakuha ang kanyang mga kasuotan, ay muling naupo sa pagkain at sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Ang tawag sa akin ay Guro at Panginoon, at tama ang sinasabi ninyo, sapagkat gayon nga ako. Kaya't kung ako na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat maghugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gumawa kayo katulad ng ginawa ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa huling hapunan, 3 bagay ang ginawa ng ating Panginoon. Ang una, He instituted the sacrament of the Holy Eucharist, o kaya ay ang misa. Ikalawa, He instituted the sacrament of the Holy Orders, o kaya yung priesthood o pagkapari. At ang ikatatlo, siya nagbigay sa atin ng commandment na tayo mag-ibigan katulad ng pagmamahal niya sa atin.
Kung titignan natin ang tatlong ito, ay napakahalaga. Ang una ay gusto kong bigyan ng pansin at diin. Ang una, ginawa ng ating Panginoon. At dito ay yung sakramento ng Santa Misa o kaya ay Eucharistia. Sinasabi ng ating Panginoon sa Eucharistia, "This is my body, this is my blood." Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Tanggapin ninyo. Kung titingnan natin, bakit ginawa ito ng ating Panginoon? Ginawa ito ng ating Panginoon sapagkat nais niyang makiisa sa atin. Sapagkat ang sakramento ng Eucharistia, ang patunay na buhay ang ating Panginoon sa ating sarili, sa ating paligid, sa mundong ito. Kung titignan din natin, napakahalaga ito sa panahon natin ngayon. Sapagkat nangangailangan tayo ng lakas, nangangailangan tayo ng tulong, na kung minsan ay hindi maibigay, kahit yung ating mga scientists, yung ating mga doctors, mga nurses, ay nagkakaroon sila ng pagkukulang. Ang kanilang kaalaman ay limitado. Kaya sa kasalukuyan ay hindi pa natin makontrol o hindi nila makontrol ang nangyayari sa daigdig na ngayon na sakit o virus ng COVID-19. Pero sinasabi ng ating Panginoon, siya ang magbibigay ng buhay. Kaya nga't nang maibigay niya ang Eucharistia ito, sinasabi niya nang siya ay babalik na sa kanyang Ama sa Ascension. Ang sabi niya, "I will be always with you until the end of time." Ako'y mananatili sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Ito'y sinasabi niya sapagkat alam niya na doon sa huling hapunan ay binigay na niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng tinapay at ng alak. Bakit ito ginawa ng ating Panginoon? Bakit sinasabi niya na gusto niyang mamalagi sa atin always until the end of time? Dahil mahal niya tayo. At dahil mahal niya tayo, gusto niyang patuloy tayong bigyan ng buhay. Patuloy niya tayong bigyan ng lakas. Sa anumang pagsubok na dinaranas natin ngayon, siya ang kasagutan, si Jesus ang kasagutan, ang Eucharistia ang kasagutan. Sinasabi nga ni Padre Pio na mas madali ang mag-survive sa daigdig na ito kahit magkulang tayo sa araw, pero wag lamang tayo magkukulang sa Eucharistia. At sinasabi ni Father Robert de Grandes Isgay sa kanyang isang aklat, pinatunayan niya at sinasabi niya na ganoon katotoo ang sinasabi ni Padre Pio. Doon sa kanyang aklat, mayroong mga scientists na nagbigay ng experiment sa NASA para gamitin sa mga astronaut. At ito'y isang camera na ma-detect ng energy ng tao. Malakas hanggang pahinang-pahina. At ito'y gagamitin nila sa mga astronaut na pupunta doon sa space. Ginawa nila ang eksperimentong ito sa isang ospital. Isang tao, dahil sinasabi nila, ang energy ng tao ay paunti ng paunti, panipis ng panipis, hanggang sa kanyang kamatayan. At doon sa ospital na yon, yung tao na binigyan nila ng experiment, naroon yung camera. At yung mga scientists ay naroon sa labas sa two-way mirror. Nakikita nila sa pamagitan ng camera ang nangyayari doon sa tao sa loob ng kwartong yon. Subalit may dumating na isa pang tao sa kwarto. At nakita nila sa bulsa ng taong yon ay napakaliwanag na bagay. At pagdating doon sa may sakit, inilabas niya yung bagay na yun sa kanyang bulsa. At ang buong kwarto ay nagliwanag to the extent na yung dalawang scientists sa labas ay hindi na nila makita yung nasa loob in spite na naroon yung kalang camera. Kaya tumakbo sila paloob at nakita nila, binibigyan ng taong yun ng komunyon, yung taong may sakit. Kaya nagliwanag
ang buong kwartong yon. Minamahal ko mga kapatid, doon nagbago yung katayuan ng may sakit. At yung scientist na yon na gumagawa ng experiment, in spite na siya ay 50 years old, siya ay naging pare pagkatapos. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin sa history ng ating simbahan, ang daming mga miracles na nangyari. Miracles na nangyari na ang tinapay at alak na yan ay naging katawan at dugo ni Kristo na nagbibigay ng buhay. Kaya ito ang ibinibigay ng ating Panginoon, na siya ay nais niyang lagi mapasa atin upang tayo bigyan ng lakas, tayo mabigyan ng buhay. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon na tayo ay takot, nangangamba sa nangyayari sa ating paligid. The second, yung institution ng Holy Orders. Sinasabi ng ating Panginoon doon sa huling hapunan, do this in memory of me. Nang ibig sabihin, isinasabi niya ito sa kanyang mga alagad. Kung anong ginawa ko ngayon ng aking katawan at dugo sa anyo ng tinapay at alak ay binigay ko sa inyo, gawin din ninyo ito. Sapagkat ang mga pare, through that sacrament of the Holy Orders, siya ay nagiging representatives ng ating Panginoon para kung ano kanyang ginawa, ganun din ang gagawa nila para patuloy na maibigay sa atin ng ating Panginoon ang Eucharistia. At pagkatapos sinabi niya na tayo ay mag-ibigan. Kinuha niya ang example ng pag-iibigan sa tunay na paglilingkod. Sinabi niya sa Ebanghelyo, alam niyang babalik na siya sa kanyang ama at dapat lamang makapagbigay rin siya ng magandang halimbawa ng pagmamahal. At dahil dito, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Nang ibig sabihin, kung nais mo na maglingkod, kung gusto mo na magpatunay ng pagmamahal, upang ikaw ay maging dakila sa mata ng Diyos, ikaw ay magpakababa, ikaw ay lumuhod, maghugas, maglingkod sa iyong kapwa, at ito ang tunay na pagmamahal. Alalahanin natin sa banal na Ebanghelyo, minamahal ko mga kapatid, ito ay hindi pakiusap ng ating Panginoon, kundi ito ay isang utos, isang commandment. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sana minamahal ko mga kapatid, sa misang ito, isama natin ang ating sarili. Makisama tayo sa sakripisyo ng ating Panginoon bilang patunay na nagmamahal tayo sa Kanya at nagmamahal tayo sa ating kapwa. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinago sa krus, namatay, ibinaon. Nanawag tayo sa mga impyerno, na may tatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulugok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, malilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Sa huling hapunan na binigay sa atin ni Jesus ang Eucharistia bilang paalala ng kanyang paghihirap at pagbibigay loob. Manalangin tayo sa Ama upang may sa buhay natin ang misteryong ipinahihiwatig ng Eucharistia at sagutin natin ang panalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagdiwang nawa ng simbahan
ang Eukaristya ng buong taimtim at katapatan habang sinisikap ng bawat Kristiyano na isabuhay ang pag-ibig ni Kristo sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, digil mo yung bayan. Ingatan nawa ng mga kaparian ang biyaya ng pagkapari na iginawad sa kanila ng Diyos at maglingkod nawa sila katulad ni Kristo sa diwa ng pagmamalasakit at kababaang loob. Manalangin tayo. Panginoon, digil mo yung bayan. Patuloy nawang magtiwala ang lahat na si Kristo ay laging sumasa atin sa kabila ng ating naranasang kahirapan at pagsubok dahil sa COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, digil mo ang iyong bayan. Para sa mga doctors, nurses at mga frontliners na naglilingkod sa bayan sa panahong ito na huwag sana silang mahawa sa virus upang magampanan nila ang kanilang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, digil mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga may sakit, lalo na ng COVID-19, nabigyan sila ng kagalingan na nagmumula sa biyaya ng Diyos at gayon din ang mga pumanaw dahil sa sakit na ito, natanggapin sila sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, digil mo ang iyong bayan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intention. Diyos Ama, Ikaw na nagbigay ng buhay at ang lahat ng mabuti. Dinggin mo aming panalangin at gabayan mo kami. Habang pinagdiriwang namin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo, ihatid mo nawa kami sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Iniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka ng Diyos sa lahat ng kinapal, sapagkat siya pagkutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka pa ng Diyos sa lahat ng kinapal, sapagkat siya kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang mag-iinumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ito ating sakripisyo maging kalulugod sa Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan, sa ating kagagaling at ng buhay niya ang Iglesyang banal. Loobin mo, Ama, na may pagdiwang namin ang nararapat ang mga misteryong ito. Sa aming paghahandog ngayon, ay magkabisa sanang ginagawang pagtubos sa amin, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. Iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay niyang marapat at matuwid ang pupatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, mga banal, Diyos sa makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pari na nagtatag ng sakripisyong ito na panghabang panahon. Inialay niya ang sarili bilang handog sa ikaliligtas ng tao at inutusan kami mag-alay ng haing ito bilang pag-alaala sa Kanya upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito ay may pahayag namin ang Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal ng mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi natin walang humpay ang iyong kalwalhatian. Santo, Santo,
Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kagalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at siya'y nagmumulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mapaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya kahirapan ng pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa manong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo din ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasa sa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Berhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos ang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang makikiisa natin sa sakramentong ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa Eucharistia, upang makasama natin siya ng tunay, ipahayag natin sa pamamagitan ng panalangin, Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan.
Huwag mo sanay sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyahan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-alis Nagalis ng sa mga mga kasalanan. kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa liputan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Pangapalan tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binaspasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na naanang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binaspasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo. Ipagkaloob mo makapangyarihan Diyos na kaming dumulog sa piling na ito ng iyong anak ay magkapalat na dumalo sa kanyang piling sa buhay na walang hanggan, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Alam ko na physically hindi kayo nakatanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon, pero sa inyong pakikisa, sa inyong pananampalataya, na kayo ay kasama ng ating Panginoon dahil sa ating mga restrictions, ay nakatanggap pa rin kayo ng pagkapala sa Kanya sa pamagitan ng spiritual communion. At ito ay pagtiwala tayo. Eh sinasabi niya na siya ay laging nasa atin hanggang sa wakas ng mundo, tayo nakikisa sa Kanya at siya ay nakikisa sa atin. At dahil ngayon ay Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Biyernes Santo, wala akong blessing, kundi ang lahat ng liturhiya ay nagtatapos sa pamagitan ng ating panalangin. Kaya tumayo tayong mapayapa. Salamat.